Mm. Ma'am Brenda, ayan, Bardon, shout out. 8 likes. Oo, hello everyone. Salamat po, salamat. Oh. Diba? Pa-like po ha, pa-like and share. Ayan. Pa-like and share po mga kababayan. Kaya Maki Kwan, sabi ni Ma'am Brenda. Saka ito kasi mga kababayan, tong 18 ex-Marines, no? Saka to sila Sara Duterte. Wala na silang makapitan eh. Sa totoo lang. Wala na silang makapitan kung hindi fake news na lang. Yan na lang ang aasahan nila mga kababayan. Wala na silang ibang makakapitan kung hindi fake news. Kaya build up sila ng build up kay Sara Duterte, no? Para po syempre maging malakas, pero hindi naman bulag ang taong bayan eh. Nakikita po natin kung nasan si Sara Duterte palagi. Kaya nga ang lagi natin tanong sa mga solid Duterte or solid Sara Duterte. Ano ba ang nagawa ng Vice Presidente nyo? Asan ba siya every may sakuna kung hindi nag-a-outing, nagti-TikTok? Kung hindi nagti-TikTok, naglalamierda. Kung hindi naglalamierda, nangangampanya. Diba mga kababayan, nakakasawa yung routine niya. Sa totoo lang, Sara Duterte, dapat bumaba ka na. Huwag mo nang antayin, sipain ka pa. Tama ba? Kasi wala ka naman silbi kung tutuusin eh. Isa ka lamang garbage BP of all time. Ikaw yung nakakahiya sa kasaysayan. Sa totoo lang. Di ba mga kababayan? Tignan mo, agree sila. Yan yung sinasabi natin eh. Hindi pa nga tapos magsalita si Berador Picua, agree na. Sabi ni Ma'am Brenda, tama. Di ba? Agree agad. Dapat talaga yung mga ganyang kapalang mukha, 'di ba? Sinisipa. Hindi kaya 2x2, 'di ba? Makunat na eh. Yung tipong kahit kayurin mo na, mapupurol pa yung pangkayod. Yung nakita mong may sugat na, natungkab na, hindi pa dumudugo. Yung pala nasa 1 layer ka pa lang ng balat niya. Ganong katibay ang pagmumukha ng BP Sara nyo, di ba? Kaya kami, wag nyo kami lokohin or wag nyo kami dalin sa mga ganitong klase ng kahihiyan na gusto nyo para sa bansa. Kung gusto nyo ng kahihiyan, di ba, magtayo kayo ng sarili nyong planeta. At halukayin nyo lahat ng DDS dito sa buong bansa. Lipunin nyo na. Pagkalipon nyo, dalin nyo na. Parang awa nyo na. Kasi sa totoo lang, paulit-ulit na lang ang naratibo nila. Ang naratibo nila, ano naratibo nila? Ang naratibo nila, bangag. Diba? Ngiwi. Maleta. Diba? Magnanakaw. Ito ang tanong. Sa atin na, simple lang naman eh. Ito ang tanong lang natin na hindi pa nila nasasagot eh. Ano na nagawa ni Sara Duterte sa bansang Pilipinas? Bukod sa paglalamierda, paglustay ng kwarta ng bayang ng bansang Pilipinas, yung mga taxes namin na winawaldas lang ni Sara, 'di ba? Yan lang ang tanong natin. Napakasimple. Hindi pa nila masagot. Samantalang sa atin sila nasagot na natin. Ilang beses na, paulit-ulit na lang. Alam nyo ba yung bangag issue na yan 2022 pa? Nung kasalukuyang nabubuhay pa yung tatay nila. Sorry.
Kasalukuyang nandito pa pala yung tatay nila. Sabi na naman ng mga DDS, tangina mo, Birador Pico. Diba? Ang mahirap kasi rito, mga kababayan, no? Inaano nila, ini-insist nila na ang mga Duterte, no, ay malakas talaga. Ang mga Duterte ay talagang masisipag. Ang mga Duterte ay makabayan, makatao, makabansa. Oo, yan ang kanilang plataforma. Ang tanong, nangyari ba? Di ba nga sa lahat ng sinabi ni Digong, tangina ni isa di ba? Walang nagawa. Walang nangyari. Lahat, di ba? Puro dutae. Kaya itong mga ito, no wonder, no? Nagsusumiksik sila sa ganyang agenda, sa ganyang naratibo. Bakit po? Wala na eh. Wala na talaga makakapitan. Kaya nga 'di ba, pagka nasukol sila, natalo ang mga DDS sa argumento, kahit si Sara Duterte, sapakan no. 'Di ba? 'Yun nababanggit suntukan no. Tagasan ka. 'Di ba? Pansin nyo sa mga comment section. Tatanungin ka, tagasan ka. Pumunta ka dito sa Mindanao. 'Di ba? Pag wala na maisagot sa natin, argumento na pinag-uusapan, mga kababayan, nalatagan ng ebidensya, 'di ba? Na nasupalpal yung sinasabi nila, 'di ba? Yun lagi ibabanat nila. Taga saan ka? Pumunta ka dito sa Mindanao. Pumunta ka dito sa Visayas. 'Di ba? Lagot kayo, patay kayo sa 2028. Mga ganun na lang ang mababasa mo, nasasagot nila. Kasi bakit? Wala naman sila sa argumento eh. Wala nga silang alam eh. Kasi ang mga DDS nga, literal na mangmang eh. Di ba? Kaya nga po, itong mga DDS na ito, ginagarantiya natin, no, na itong mga ito ay malulusaw ito sa 2028. Kung sino man ang manalo, no, kasi ang nakikita ko malakas ngayon sa 2028. Sa pagka-presidente si Senator Rapi Tulfo, mga kababayan. Kaya nga to the rescue yung attack dog ng mga Duterte. To the rescue yung attack dog ng mga China. Kasi nga, ang mga nagpopondo dyan, sa mga naglalabas na mga naratibo dyan, laban sa gobyerno, sino pa? Di China. Sinabi na ni Pebbles yan. Diba, Mami Pebbles? Merong mga GC yan. Diba, Argo? Shout out Argo. Hindi na natin maaano yan kung tutuusin. Hindi na natin mapipigilan yan. Kasi social media to eh. Nagkakalat po ang mga bobo at tanga dito eh. Lalo na kung DDS ka. Oo. Lalo na pag DDS ka. Bigyan natin ng channel to si channel. Bigyan natin jacket. Wait lang. Bigyan natin ng jacket yan. Bigyan natin ng jacket yan. Brenda Barton. Ayan, shout out daw, sabi ni Argo. Ba? Tayo kasi mga kababayan, dito sa mga loyalista, mga solid North, mga solid BBM supporter, solid Malacanang, solid administration, tayo kasi di tayo mangmang.
Mga dilawan, hindi mangmang. Mga mga pinklawan, hindi mangmang. Hindi ko maintindihan bakit sinalo ng DDS lahat. Tama nga si Panelo. Tama nga si Panelo. Ang mga DDS, tanga. Di ba? Oh. Kaya dapat, no, mga kababayan, maging mapanuri po tayo. Maging mapanuri tayo sa mga lumalabas na naratibo ng ng mga DDS. Oh. Kaya po lahat 'yan, Boss Argo is a well-behaved DDS. Ganun ba? Ay, hindi ka na jakitan to, DDS pala to. DDS ka pala, boss eh. Pero at least, 'di ba? Kung DDS ka na tahimik ka naman, may problema, welcome ka diyan, 'di ba? Hmm. 'Di ba? Ma'am Brenda. Kaya nga eto pa mga kababayan, ang isa pa, nagtatanga-tangahan yung ibang DDS pagdating sa sinasabi ng 18 ex-Marines. Oo. 'Di ba? Kasi bakit po? Bakit? Ayan, ba't ang lakas bigla? Bakit po? Dahil sa mga ganitong klase ng naratibo. Pakinggan nyo. Wait lang I already rectified it. Oh. Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Sandito, sabi nila. Pag-hito namin sa gate, nung number 40, wait nga, lakayan natin. Maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Sabi na naman nila. Pag, ulitin natin Ito, mailig to sa sabi nila eh. I already rectified it. Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Sandito, sabi nila, backup kami. Pag-hito namin sa gate, nung number 40, Cambridge Street, maalala pa namin yung gate ay gawa ng kahoy, sabi nila eh. Nakita nyo na itong attorney na ito. Sa kayo nakakita ng attorney na puro lahat na lang na naririnig sabi nila. Puro sabi nila. Sabi nila eh. 'Di ba? Ito ng sasakyan ni Sandito sa tapat ng gate. Pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Sandito. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Maski si Mark Dixay, hindi siya nakapasok kasi naisara ulit ang gate. Pero maalala namin, sir, na si Mark Dixay, inutusan kami na magbaba ng dalawang maleta. Pagbaba ng dalawang maleta galing sa baka ay ibinigay din na kay Mark Dixay. And then maya-maya naman sir, ay napansin namin lumabas na si Boss Sandy, sumakay na sa sasakyan, at umalis na kami. So ang maalala namin sir, with due respect, pasensya na sa akin, wala kami nakitang maleta na nakapasok doon sa dito. Kasi nung ibinaba namin ay biglang lumabas din si Sandy. So sabi ko, sigurado kayo? Yes. Gumawa kayo ng statement na ganyan. So ang ginawa ko po buong March, may pinapirma ko po sila. At dahil hindi ko naman kilala o wala naman akong access kay Senator Bob, pinakiusapan ko si Mike Defensor. Si Mike, ako, may access ko na kay Senator Bob.
bakit sabi niya, ganito yung sinasabi ng dalawang sultano. Ah, Binigay ko po sa kanya yung sinabi ng dalawang sultano. Sabi ko, inaamin nila pagkakamalita. ah, Gusto ni Senator Loren nakasuhan yung dalawa. Ibinibigay ko ang ebidensya. Pwede niyang kasuhan ng perjury. Pero as I said, we are not enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Okay? Second point na gusto kong i-emphasize sa inyo, yung napangalanan sa affidavit na yan, Paletang ipinasok. yun na po ang recollection nila. ah, Kaya may mistake. Sir, naalala namin, pag hinto ng sasakyan, bumaba si Boss Salvi, bumukas na rin yung gate. Sa supposedly bahay po ni Senator Loren. Oo, yun na. Hindi po nila nakita si Senator Loren. Hindi po. Kasi po ang style nila yan, may everyday po may detail yan eh. Kung ano yung assignment nila, kung ano yung lakad. No? So, pwede ko nga ipakita sa inyo, nasa oras na ito, pupunta si Salvi po dito. So, may schedule sila. Bakit po ngayon lang nagkakaroon ng correction? Bakit ngayon lang po? Again, March po yun. March pa yung After affidavit. nung interview, Pinakorek nila. Pinakorek nila. after nung interview kay Ed Lingaw, Sir, hindi ho dahil. di ba? Yun yung sinasabi natin mga kababayan. Di ba? Nasusukol eh. Nung March pa daw. March, April, May, June. 3 months bago kinlaro. Kasi bakit? Kasi nga, lilipat si Loren, ganon. Kasi nga, kahit na alam natin na walang katotohanan yan, for publicity na lang yan. May epekto pa rin yan. Tandaan nyo, may epekto pa rin yan sa mga bobo. Ang target kasi talaga ng publicity nila, yung mga bobo at tanga na hindi marunong umintindi or mag-fact check. Yan po ang kanilang target dyan. Hindi tayong may alam. Hindi kayo na nanonood dito kay Birador Pikwa, mga kabirador. Ang target nila dyan, yung mga bobo at tanga na mga tampalasan na mga didiles. Kasi, pansinin nyo yung naratibo ngayon sa social media. Maririnig nyo, makikita nyo mga kababayan, maleta. 18 ex-Marines Bayani. Ganyan, papaingay nila yan. Syempre may makinarya sila eh. Ang advantage kasi nila, mga kababayan, may taga-pondo. Ang kalaban lang naman nila dyan, tayong mga vlogger, kaming mga vlogger, mga kababayan, na lumalaban sa naratibo nila. Yung mga political analyzer. Yan na lamang po ang kalaban nila. Kasi bakit? Kaya nagiging malakas yung kanilang naratibo sa publiko, mga kababayan. Kasi nga marami silang sharer. Ano po yung taga-share nila? Makina. Nasaan po, 'di ba? 'Di ba na raid na 'yan? Matagal na kasi nilang na-establish yan. Nakita nila kasi yung power of social media. Na alam nila madaling magpakalat ng naratibo through social media. Ang social media, pansinin niyo ang mainstream media, ang gamit na nila social media. Hindi na TV. 'Di ba? Hindi na TV. Ang gamit nila social media. Kasi naandyan na po yung mga iba't ibang propaganda. Kaya dapat maging mapanuri tayo. Lagi natin i-fact check kung ano yung mga dapat tangkilikin natin, paniwalaan, pakinggan. Kasi bakit? Kasi hindi natin alam, nililigaw na tayo or naliligaw na tayo ng landas. Baka magulat kayo mga kababayan pagka-dating ng eleksyon 'di ba? Wala na. Lalo tayong lumubog. Dahil dahil naniwala ka sa kanila.
ang bawat isa sa atin, mga kababayan, merong tayong tawag dito, designated diba? Tayo ay mayroon tayong sariling pag-uutak. Okay? Meron tayong sariling desisyon sa buhay kung sino yung iboboto natin. Pero dapat, yung iboto natin sa 2028, yung tama naman, hindi yung may tama. Magkaiba po yung tama sa may tama. Okay, maraming salamat sa isang oras na pinagsaluhan natin ngayong gabing ito. Ayan, mag-uumaga na at welcome back po muli sa ating live streaming. Thank you so much. Pasensya kayo, hindi tayo naka-live kahapon. Pero pa-like and share na rin po ng ating live ngayon. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magsama-sama po ulit tayo bukas at sa mga susunod na araw ng ating live. At sa mga nag-aabang ng upload natin, ayan, thank you so much po sa panonood. At sa mga bagong subscriber, followers natin, ayan, thank you so much. And don't forget po na i-subscribe, i-follow po ako Mga kapatid, dito sa Birador Pikwa page. Ayan, ito po. Na meron ng kasalukuyan 6,000 K subscribers, followers. Ayan. Ayan po. Birador Pikwa. Search nyo lamang po. Pagawin na nating 10K. Mga kabirador. Search nyo lang Birador Pikwa page. Ayan po. Lalabas na po yan. Birador Pikwa page. Ayan. Sa Facebook po. Na meron ng total of 6K. Okay? Followers. Ayan. Maraming salamat at kasi yung ibang page natin nare-report ng mga DDS Hindi nila matanggap na talo sila sa argumento Ayan, maraming salamat po sa pakikinig at magsama-sama po muli tayo bukas at sa mga susunod na araw. Once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Pikwa at your service. Maraming salamat at have a great day everyone. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be soft for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed.